Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan, saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction. Okay, tungkol nga po dito sa naging pakiusap. Itong naging pakiusap po o komento at nakikiusap po itong si Kalingap Edu kay Ka-Fody. So ito'y komento po na nakikiusap po kay Ka-Fody na sana po ay tigilan na po ang pagko-content po sa kanya at the same time doon sa kabilang panig. So yan po yung ating pag-uusapan dito sa ating video ngayong araw na ito mga Kalinga. Pero bago po yan, shoutout muna tayo kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab, at kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega loud shout out sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners. Sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin mga Kalingap ang ating mga kasamahang charity vloggers, Kalingap Partners, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Okay, so mga Kalingap, nariyan po sa ating monitor ang naturang komento po ni Kalingap Edu. At pakiusap niya po ito kay Ka-Fody. Okay, so ibig sabihin nag-reach out. Alam po naman po ninyo, sa kabilang panig po ay alam po naman ninyo mga Kalingap na talaga naman pong si Ka-Fody po, Ka-Fody Mix TV ang talagang itinuturo. Siya po yung itinuturo ng dahilan po ng mga kaguluhan na ito daw po. Diyan po yung lumabas yung sinasabing one-sided, mga group of sponsors. Okay, so wag na natin po yan na pag-usapan mga Kalinga, pero alam po natin, nababasa po natin sa mga post, sinisisi po itong si Ka-Fody kasi bukod po daw po sa kanya pong paggagawa ng content, pagla-live na ang topic po ay isig dalaga, ay sinusundan pa po niya ito ng mga post. Yung mga post po dyan sa kanya pong Facebook account, at ito po ang inaangalan po ng Team Guapa. Itong bagong Team Guapa. At ito daw po ay nakakasira. So mga Kalingap, kilalang-kilala po natin at nakikita po naman natin mga Kalingap yung mga taong talagang sinasabi na itinuturo na talagang itong si Miss Ka-Fody Mix Vlog ang itinuturong dahilan ng lahat ng kaguluhan. Nakita ko naman, ewan ko lang po para sa akin naman po ay pareho po. Bawat panig ay mayroon pong kasalanan. Dahil hindi tumigil ang mga ganitong usapan, ay ang bawat isa ay may kasalanan. Ang bawat panig ay may kasalanan. Kaya tama po yung sinasabi din po nila ng mga Kalingap na kung noon pa sana ay tumalima, sumunod ang bawat isa noong nakiusap po si Kalingap Prab na itigil na po ang pagko-content. Nung nakiusap na po si Kalingap Prab, kung tayo po sana ay tumalima, ay di sana po ay wala itong kaguluhan na ito. Okay. So yan po. Ngayon, dito sa pakiusap po ni Kalingap Edu para daw po sa katahimikan ng magkabilang panig. Okay. So, ang tanong po ngayon dyan na nakikita po natin, bakit ngayon lang? Okay. So yan po yung mga nakikita nating komento. Bakit pa ngayon lang? It's too late. Damage has already been done. So kumbaga ay anhin mo pa ang damo. Kung patay na ang kabayo, bakit ngayon lang nagsalita?
Oo nga naman po ano. Okay. So may para sa akin po para sa akin ay parang totoo. Tama naman po. Okay, para sa akin ay tama na bakit ngayon lang noong kasagsagan po ng problema, kasagsagan po na nababalakura ng mga buses itong si Beyonce. O, pangalanan na natin mga kalingap. Ay, hindi naman po siguro bawal na dahil nandun na po sa kung saan na po. Hindi naman na po at wala na daw pong kalingap reactor. So open na po ang mga reactors na mag-content na walang rules na po ng kalingap. Okay. So tama naman po mga kalingap na bakit anong nangyari kay Kalingap Edu na nung kasagsagan ng panahon na itong si Baby Beyonce ang nababalakura o ang pamilya po niya ay nababakbakan ng mga baser, bakit hindi siya nagsalita o nanahimik ito, Okay. So yun po yung katanungan. Yan po ang katanungan po. Yan po naman ay tanong lamang po Kalingap Edu, huwag ka magagalit sapagkat ang karamihan po naman po dito ay nagmamahal po sa inyong dalawa. Walang itulak kabigin. Sa bagay, meron din pong mga ilan na talagang doon sa babae at yung isa naman po ay talagang mayroon po talagang supporter ng para po kay Kalingap Edu. Okay. So yun po yung katanungan, bakit ngayon lang? Alam nyo mga Kalingap, may mga tao kasi na maski sabihin po natin natahimik, pero hindi ibig sabihin na yung kanila pong ay nawala po, hindi ibig sabihin na wala silang pagkikare. Wala silang pagkikare sa isang tao, wala silang pagmamahal sa isang tao. Meron po talaga na hindi nila masyadong maipakita kung papaano po sila mag-care ng isang tao. Siguro ganito po rin si Kalingap Edu. Nakita po naman po ninyo sa mga nakakakilala po kay Kalingap Edu ay talagang ganun po siya. Hindi po siya nami-misunderstand pa nga po itong si Edu na mapagmataas daw. Kasi nakita po naman po niyo sa live po niya, di ba, straightforward kung siya po ay magsalita, kung mayroon po siyang sinisitang baser o komento, ay talaga naman pong straightforward po siyang magsalita. Walang paligoy-ligoy ang kanyang pananalita, kaya tuloy nami-misinterpret, nami-misunderstood na siya po ay supladito, na hindi marunong makisama. Yun po yung ating So, siguro, hindi natin ma-question o mabago ang isang tao kung yun po yung kanya pong pag-uugali. Na noong panahon na yun ay nasa isip po niya siguro na mas pinili po ni Kalingap Edu na nung panahon po na yun, no, kasagsagan po ng paninira, pambabalakura kay Beyonce ay gusto po niyang manahimik. Sapagkat siguro sa isip niya na kapag manahimik ako ay this will die a natural death. Okay? Mawawala din. Parang siguro ganun po yung nasa isip niya. Kasi alam po naman natin na kasama po doon siya sa issue. Siya po yung pangunahing issue po dito. Kaya po itinigil po ang love team. So siguro nung panahon na yun, nasasaktan din po siya siguro at may pinagdadaanan din at hindi lamang din po naman kasi itong si babae ang nababas, kundi pati na rin po siya mismo ay sobra din po hindi nakalampas ang Kalingap Edu sa mga paninira, pambabalakura rin po ng mga baser. So siguro nung panahon na yon ay mas pinili niyang manahimik upang sa ganun ay sa inaakala po niya siguro mga Kalingap na pag nanahimik po siya ay malulutas din o mawawala din po yung issue. Yun po, So, yung sinasabi na paano na yan, the damage, it's already late and the damage has already been done. So, di baling late, pero naihahabol din, hindi po ba? Di ba mayroon tayong kasabihan mga Kalingap na di baling huli
huli man at magaling ay naihahabol din. Malay po natin mga kalingap na itong pakiusap po ni Kalingap Edu kay Ka-Foodie ay susunod itong si Ka-Foodie na sinasabi niyong itinuturo po niyong siya po ang nagpapagulo. Malay po natin kung itong si Ka-Foodie ay sumunod doon sa pakiusap po ni Kalingap Edu, ibig sabihin maihahabol pa rin, magiging tahimik pa rin po, titigil na rin po. Sa ating palagay ay kung ganito po ang pangyayari at hindi na rin susundan pa ng iba pa po, ay maaring titigil na ngayon kung ano yung usapin po nila tungkol sa mga kaso-kaso sa mga iba't ibang venue, kagaya po ng tulpo o kagaya man po sa korte, kung nasa kanila po yan, kung ipagpatuloy po nila, for us, ang kagandahan po dyan, mga kalingap, kung ititigil na po itong si Ka-Foodie at tatahimik na po talaga at susundan po o susundin yung sinasabi po ni Kalingap Edu, maganda pa rin po. Yan po yung sinasabi po natin, huli man at magaling, na ihahabol din. So, intindihin na lamang po natin po, mga kalingap, intindihin na lamang po natin at pagbigyan po na ito sana po lamang ay itong si Ka-Foodie ay pagbibigyan po yung pakiusap po ni Kalingap Edu upang sa ganon ay makamit na po ang katahimikan na hinihingi ng magkabilang panig. So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At siyempre sana po inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigyan nyo po ng like, share and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.